Magandang araw sa mga kapatid kong mangyan diyan sa Mindoro. Wow, nami-miss ko na kayo. Alam mo kung hindi lang ako matanda, every buwan-buwan bibisita ako sa inyo eh. Kasi talagang nagustuhan ko talaga ang friendship natin eh. Ang connection natin nagugustuhan ko talaga. So anyway, gusto ko lang i-remind sa inyo na huwag kayong magdadamot, no? Which means na kung pwede lang, ang 1/10 ng mga produkto niyo i-share niyo rin sa ibang tao. Tsaka i-share niyo sa Panginoon, i-share niyo sa inyo diyan para yung ibang tao matutulungan din. But anyway, ang gusto ko ipahiwatig sa inyo ang importance ng pagdadasal, ng prayer. Uh, bakit tayo bakit tayo kailangan mag-pray araw-araw? Ako nagpe-pray ako sa umaga, pray ako sa gabi. Kahit naglalakad ako, nagpe-pray ako. Minsan, pag nasa kotse ako, nagdadrive, nagpe-pray pa rin ako. Kasi there's something about prayer na ang buhay natin lalong gumaganda pag nagpe-pray tayo. First of all, ang result ng prayer, pag lagi tayo nagdadasal, nakakaroon tayo ng kapayapaan. Alam mo, magulo ang mundo ngayon eh. Alam mo, dito sa US, mas magulo kaysa Pilipinas eh. So, magulo ang utak natin na parang nawawasak sa kaguluhan. Pero ang prayer, nabibigyan tayo ng peace, ng kapayapaan. Alam mo, meron dito sa likod ng bahay namin. Pag umuulan, hindi na ako makakabangka. Kasi nagbibangka kasi ako eh, nag-kayaking, nagbibangka ako. Kami ng asawa ko. So, pag sobrang ulan, ang current masyadong malakas, hindi maganda. Pero pag walang ulan, ang ganda ng takbo ng tubig, no? Masarap magbangka, no? Hindi yung bangka hindi mag-overturn, no? So, ganyan din ang prayer. Pag nagpe-pray tayo, ang buhay natin, kahit na maraming problema, parang sapa na ang ganda ng takbo ng tubig. Very peaceful. So, ang pagdadasal nagbibigay ng peace sa ating kagalakan ng kapayapaan sa ating buhay. Secondly, ang prayer, malalaman natin, kung nagpe-pray tayo, malalaman natin ang purpose sa buhay natin. Kung anong gusto ng Panginoon sa buhay natin. Kasi kung wala tayong purpose sa buhay natin, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Hindi ba? Pag nagta-travel ka, tatanungin ka, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Hindi mo pwede sabihin na, dyan lang. Kailangan may nakapatunguhan. Pupunta ako sa San Jose. At least, ang katunguhan mo, malalaman mo. So, pagdadasal ganyan din, malalaman natin ang purpose ng buhay natin sa Panginoon. Thirdly, pag nagdadasal tayo, napapabalik tayo sa Panginoon kasi minsan nawawala ang connection natin sa Panginoon, no? Lumalayo tayo, may ginawa tayong hindi masyadong maganda, kaya hindi masyadong gusto ng Panginoon. So, parang meron kuning separation. Pero pag nagdadasal tayo, lalo tayo lumalapit sa Panginoon, dapat hindi na tayo maggagawa ng medyo masama kasi malapit na tayo sa Panginoon. Yan ang purpose ng pagdadasal. And then, number 4, ang pagdadasal, kung lalo ka nagdadasal, lalo ka marunong magdasal. Kung anong hingin mo sa Panginoon. Kasi kung hindi ka nang magdadasal, hindi mo malalaman kung anong gusto mong ipahiwatig sa Panginoon, kung anong gusto mong Panginoon gawin sa buhay mo. So, kasi ang Panginoon ganyan lang yan eh. Kung very close tayo sa Kanya, yung gusto niyo matutupad talaga eh. Pero marunong ka magdasal. Alam mo yung mga anak ko, nung lumalaki pa lang sila, sabi ko sa kanila, alam mo, sobra ng mga toys ninyo, no? Sobra ng mga toys ninyo eh. Alam mo, hindi na ako magbibigay ng toys. Pero kung libro, kahit ilang libro, bibiliin ko sa inyo. So, ang Panginoon, ganyan din. Pag nadasal tayo, malalaman natin ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Kaya makukuha natin yung gusto natin. Kasi alam natin na bibigay ng Panginoon yun. Kasi yun ang purpose ng Panginoon sa buhay natin. So yan, maganda yan. Pag alam mo, hindi ka na alam mo na ibibigay ng Panginoon.
gaya ng mga anak ko 'pag nagpe-pray, naghahanap, kung sabihin sa akin, "Dad, puwede ba bumili ka ng libro para sa akin?" Bigay ko kaagad. So, ganyan din ang Panginoon. Kung alam natin ang concept ng Panginoon, kung alam natin, malalaman natin kung tayo magdadasal para makuha natin ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Hindi yung gusto natin, kundi ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. And then lastly, ang pagdadasal, nagbibigay talaga ng kagalakan. Nakalagay dito sa Thessalonians, no? Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances. So, pag nagdadasal tayo, mas lalo tayong magkaroon ng joy. Kasi alam mo, buhay, minsan, tumatawa na lang ako kasi akala ng mga tao, pag kayo ang buhay sa Amerika, ang ganda ng buhay ninyo. Hindi yan totoo. Kasi ang buhay kahit na sa Pilipinas ka o sa Amerika, mayroong problema. Madaming problema. Minsan pa nga, mas maraming problema pa nga dito eh. Minsan inisip ko, saan ako kuha ng pera pangbili ng ng pagkain. Yung kotse ko masisira. Saan ako kuha ng pera pang ayos? Yung bahay ko, kailangan ang dumi-dumi, matanda na ako, kailangan kukuha ako ng tao na mag-take care sa at saka malawak ang lupa ko. So kailangan magkaroon ako ng pera para mababayad ko sa mga tao na gumagawa sa namin. So ang kagandahan ng prayer, kahit na marami tayong problema, parang hindi masyado masakit. Kasi ang problema hindi mawawala sa buhay natin. Kaya lang ang prayer talaga, parang hindi ko lang ma-explain eh. Alam mo naoperahan ako sa tuhod ko. Ang sakit, pero ang ginawa nila, ang ganda ang ginawa nila, pinatulog nila ako. Inindiksyonan ako ng anesthetic, no? So hindi ko naramdaman yung operasyon paggising ko tapos ang operasyon. So ang prayer ganyan din. Kahit na masakit, alam mo nilang masakit, pero hindi mo mafe-feel yung sakit dahil tutulungan tayo ng Panginoon para matanggal yung sakit na yan. Hindi matatanggal ang problema, pero ang sakit ng problema matatanggal dahil sa prayer. Those are the 5 things I'd like to share with you. Uulitin ko na. First is that nagkaroon tayo ng kapayapaan pag nagpre-pray tayo. Secondly, malalaman natin ang purpose ng Panginoon sa buhay natin. Then thirdly, ang relasyon natin sa Panginoon mababalik pag nagpre-pray tayo. Then fourthly, lalo tayo nagpre-pray, lalo tayo malalaman natin kung paano tayo magpre-pray para makuha natin ang gusto ng Panginoon sa ating buhay. And then lastly, ang problema natin, magkaroon tayo ng joy. Kahit na may problema tayo, magkaroon tayong kagalakan. Marami tayong problema, pero nagagalak talaga ako sa buhay ko because of prayer. So those are just things I'd like to share with you. And I hope na gawin niyo sa buhay niyo ito. God bless all of you. Nako, talagang namimiss na lang ako kayo. Kaya minsan gusto ko sana every month pupunta ako dyan, pero tumatanda na tayo eh. So God bless all of you, okay? God bless!